Wala nang masasakit pa sa pagpunit ng asawa sa iyong pagkatao. Sa mismong kwartong saksi sa kanilang sumpaan, walang hiyang nilapastangan ni Danilo ang kanilang kama kasama si Stella. Pabigat ka lang, Clarissa. Wala kang kwenta. Bulyaw nito. Tinataboy siya na parang basahan. Ngunit hindi nila alam. Sa kanyang panginginig ay nakakuyom ang alas na dudurog sa kanilang kasakiman. Hahayaan ba niyang angkinin ng mga linta ang kanyang tahanan? Ibenta na natin ang bahay na ito, Stella. Wala namang silbi si Clarissa rito, kundi ang maging pabigat sa buhay ko. Ang boses na yon ay nagmula sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto. Malamig, kalkulado, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa labas ng pintong iyon ay nakatayo si Clarissa. Hawak niya sa isang kamay ang paboritong puting polo ng kanyang asawa. Maingat at matiyagang tinatahi ang isang butones na malapit ng matanggal. Sa paanan niya ay ang palanggana ng maligamgam na tubig na kalalabas lamang niya mula sa kwarto ng kanyang biyenan na si Lola Carmen. Matapos niya itong punasan at bihisan ng may buong pagmamahal. Isang maling galaw at bumaon ang matulis na karayom sa hinlalaki ni Clarissa. Isang patak ng pulang dugo ang umusbong mula sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang pagkirot ng sugat na biglaang humiwas sa kanyang dibdib. Hindi siya nakasigaw. Walang luhang bumagsak. Tila nahigop ang lahat ng hangin sa paligid at naiwan siyang nakalutang sa isang kawalan kung saan ang mga pamilyar na dingding ng kanyang tahanan ay biglang naging malamig at nakakakilabot. Mula sa loob ng kwarto, narinig niya ang malandi at mapangutyang tawa ng isang babae. Sumunod ang tinig nito na nagmumungkahi na ilagay na lamang ang matandang si Lola Carmen sa isang murang pasilidad para sa mga inabandunang matatanda upang tuluyan na nilang maangkin ang kalayaan at makuha ang buong halaga ng bahay. Sumang-ayon ang lalaki, ang asawa niya, ang haligi ng kanilang tahanan. Mabilis na itinago ni Clarissa ang kanyang dumudugong daliri sa likuran. Sa kabila ng pagguho ng kanyang buong mundo at sa pagkadurog ng kanyang tiwala, ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang takot na mabahiran ng kanyang sariling dugo, ang malinis at puting damit ng lalaking kasalukuyang pumapatay sa kanyang pagkatao. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Danilo. Ang kaninang malambing nitong mukha habang kausap ang kabilang linya ay agad na napalitan ng inis nang makita si Clarissa na nakatayo sa pasilyo. Walang atubiling sinumbatan siya nito kung bakit hindi pa plansado ang mga damit para sa susunod na araw, na tila ba ang kanyang asawa ay isang walang kwentang katulong na palaging nagkukulang sa tungkulin. Padabog nitong kinuha ang polo mula sa nanginginig na mga kamay ni Clarissa. Hindi man lang napansin ang pamumutla ng mukha ng kanyang asawa o ang sugat sa daliri nito. Pinigilan ni Clarissa ang panginginig ng kanyang mga labi habang nakayuko. Paano naging basura ang 10 taon ng kanyang walang sawang pag-aalaga, ng pagluha sa mga panahong walang-wala sila, at ng pag-ibig na ibinigay niya ng buong buo? Hinubad ni Danilo ang kanyang pantalon at walang pakundangan itong inihagis sa harapan ni Clarissa upang labhan. Mula sa bulsa nito ay nalaglag ang isang nakatuping kapirasong papel. Pasimpleng pinulot ito ni Clarissa. Isa itong reseta at talaan ng pagsusuri mula sa doktor ng kanyang biyenan. Ngunit may mga numerong nakabilog doon at mga petsang nakasulat sa gilid na hindi niya maintindihan. Tila ba isa itong pagtataya kung gaano na lang katagal ang hininga ng matanda. Nilukot niya ito sa loob ng kanyang palad. Mabilis na nagtatanong ang isip kung ano ang tunay at madilim na pinaplano ng kanyang asawa laban sa sarili nitong ina. Iniwan siya ni Danilo upang pumasok sa banyo, ni hindi man lang nag-abalang magpasalamat. Naiwan sa ibabaw ng kama ang telepono ng kanyang asawa. Isang liwanag ang umusbong mula sa screen, sinundan ng isang mensahe na hindi sinadyang mabasa ng mga mata ni Clarissa. Isang kumpirmasyon mula sa isang hindi kilalang numero na natanggap na ang malaking halaga ng pera bilang paunang bayad para sa pagbili ng kanilang bahay at lupa. Kalakip ang pasasalamat
sa mabilis na transaksyon. Unti-unting nanghina ang mga tuhod ni Clarissa habang nakatitig sa maliwanag na screen. Animoy isang hatol ng kamatayan para sa kinabukasan ng kanyang anak at ng pamilyang pilit niyang binubuo. Ang tanging namayani sa nakabibinging katahimikan ng kwarto ay ang tuloy-tuloy at walang awang ragasan ng tubig mula sa shower. Tila inaanod ang lahat ng natitirang piraso ng kanyang sirang puso patungo sa isang madilim na bangin ng kawalan. Maaliwalas ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng kusina, ngunit para kay Clarissa, ang bawat sinag nito ay tila nanunuot na karayom sa kanyang balat. Hindi siya nakatulog. Ang bawat kataga ni Danilo mula kagabi ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sirang plakang nagpapaalala sa kanya na ang 10 taon ng kanyang buhay ay itinuturing lamang na basura. Habang naghahanda siya ng almusal, narinig niya ang tunog ng sasakyang huminto sa tapat ng kanilang gate. Hindi nagtagal, pumasok si Danilo na may kasamang isang babae. Si Stella. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting dress na hapit sa katawan, may suot na malaking salamin sa mata, at may aura ng isang taong sanay mag-utos at hindi marunong sumunod. "Clarissa, meet Stella," bungad ni Danilo nang walang anumang bakas ng pagkakaila sa kanyang boses. "Business partner ko siya sa bago nating proyekto at dahil may background siya sa nursing, dito muna siya mananatili para tulungan ka sa pag-aalaga kay nanay. Malaking tipid ito kaysa kumuha tayo ng pribadong nurse." Napatigil ang kamay ni Clarissa sa paghihiwa ng kamatis. Tumingin siya kay Stella at nakita niya sa mga mata nito ang isang klase ng tagumpay na tila ba sinasabi sa kanya na tapos na ang kanyang maliligayang araw sa pamamahay o nayon. Hindi ito business partner. Ito ang lintang dahan-dahang sumisipsip sa buhay ng kanyang pamilya. "Hi Clarissa, I hope we can get along," sabi ni Stella sa isang tono na puno ng kaplastikan. "Don't worry, hindi naman ako mahirap pagsilbihan. Basta siguraduhin mo lang na laging malinis ang kwartong gagamitin ko." Hindi nakaimik si Clarissa. Lumingon siya kay Danilo, umaasang makakita ng kahit katiting na hiya sa mga mata nito. Ngunit tanging pangungutya ang nakita niya. "Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, Clarissa," bulyaw ni Danilo. "Stella is educated. May pinag-aralan siya. Hindi katulad mo na sa bahay lang at walang alam sa takbo ng mundo. Matuto ka sa kanya. Siguro kung makikinig ka sa mga payo niya, magkakaroon ka rin ng pakinabang sa pamilyang ito." Ang bawat salita ni Danilo ay tila isang malakas na sampal na nagpaguho sa natitirang dignidad ni Clarissa. Yumuko siya, hinayaan ang kanyang buhok na tumakip sa kanyang mga mata upang hindi nila makita ang muling pag-usbong ng luha. Sa gitna ng tensyon, pumasok sa kusina ang 7 taong gulang na si Maya, ang anak ni na Clarissa at Danilo. Nakasuot pa ito ng kanyang uniforme sa paaralan at mukhang inaantok pa. Nang makita ni Stella ang bata, isang matalim na lirik ang ipinukol nito kay Maya, na tila ba ang bata ay isang dumi na nakaharang sa kanyang daraanan. Nayakap ni Clarissa ang kanyang anak nang mahigpit, nararamdaman ang panginginig ng maliit na katawan nito. Nagsimulang kumilos si Stella sa loob ng bahay na parang siya ang tunay na may-ari. Inilipat niya ang mga gamit sa sala. Nagreklamo sa amoy ng nilulutong ulam ni Clarissa at walang tigil sa pag-uutos ng kung ano-ano. Sa bawat utos ni Stella, lalong nagiging agresibo si Danilo sa panunumbat kay Clarissa. Nang sumapit ang tanghalian, inihain ni Clarissa ang simpleng ulam na inihanda niya. Ngunit bago pa man siya makaupo, inutusan siya ni Danilo na ipaglaban ang mga damit si Stella. Naiwan si Clarissa sa labas habang naririnig ang tawanan ni na Danilo at Stella sa loob ng hapagkainan. Isang sandali pa naramdaman ni Clarissa ang isang maliit na kamay na humahawak sa kanyang braso. Si Maya pala iyon. May hawak ang bata na isang maliit na platitong may lamang pinakamalaking parte ng manok at isang tumpok ng kanin. "Mama, kain ka na po."
Itinago ko po ito para sa'yo kasi nakita ko pong hindi ka pinapakain ni na Papa. Bulong ni Maya habang pilit na ibinibigay ang pagkain sa kanyang ina. Niyakap ni Clarissa ang kanyang anak at doon na bumuhos ang lahat ng sakit na kanina pa niya kinikimkim. Ang munting malasakit ng kanyang anak ang naging tanging sandigan niya sa gitna ng malupit na bagyong bumabalot sa kanilang tahanan. Sa bawat subo niya ng pagkaing dala ni Maya, lalong tumitibay ang isang pangako sa kanyang puso. Hinding-hindi niya hahayaang sirain ng mga taong ito ang kinabukasan ng kanyang anak. Matapos ang tanghalian, napansin ni Clarissa si Stella na pumasok sa lumang library ng bahay. Doon nakatago ang mga lumang cabinet ng kanyang yumaong biyenang lalaki. Mula sa siwang ng pinto, nakita ni Clarissa si Stella na mabilis na nagbubuklat ng mga dokumento. Tila may hinahanap na mahalagang bagay. Nasaan na ba ang orihinal na titulo nito? Bulong ni Stella sa kanyang sarili, hindi alintana, na may nakamasid sa kanya. Nagmamadaling lumayo si Clarissa nang marinig ang yabag ni Stella. Dumiretso siya sa kwarto ni Lola Carmen upang tingnan ang kalagayan nito. Pagpasok niya, nakita niyang dilat ang mga mata ng matanda. Ngunit puno ito ng labis na takot. Nang makita ni Lola Carmen si Clarissa, biglang humigpit ang hawak ng matanda sa kanyang kamay. Nanginginig ang buong katawan nito habang pilit na itinuturo ang pintuan kung saan kasalukuyang naglalakad si Stella. Huwag mong ibigay. Hirap na sabi ni Lola Carmen. Ang boses ay tila isang bulong mula sa kabilang buhay. Ang susi, Clarissa, ang susi sa kahon. Bago pa man makapagtanong si Clarissa, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Stella na may dalang baso ng tubig. Ang matamis na ngiti sa labi nito ay hindi umabot sa kanyang malamig na mga mata. Oh, gising na pala ang mahal nating nanay, wika ni Stella habang papalapit sa kama. Huwag kang mag-alala, Clarissa. Ako na ang bahala rito. May mga bagay pa tayong dapat pag-usapan ni Danilo sa labas. Naiwang nakatitig si Clarissa sa kanyang biyenan na ngayon ay wala ng kibo, ngunit patuloy ang pagdaloy ng luha sa mga kulubot nitong pisngi. Ang imahe ng isang lumang kahon na gawa sa Nara ang biglang pumasok sa alaala ni Clarissa, ang kahong palaging binabantayan ng kanyang yumaong biyano bago ito pumanaw. Ang bawat sulok ng bahay na itinuring ni Clarissa na kuta ng kanyang pag-ibig ay dahan-dahang nilalapastangan ng presensya ni Stella. Pagpasok niya sa sariling silid upang kumuha ng malinis na panyo, halos tumigil ang tibok ng kanyang puso nang makita ang babae. Nakaupo si Stella sa harap ng kanyang tokador. Suot ang paboritong silk na nightgown ni Clarissa na regalo pa ni Danilo noong kanilang ika-5 anibersaryo. Walang pakundangan nitong ginagamit ang kanyang mga mamahaling pabango at tila sinusuri ang bawat gamit na pag-aari niya. Bagay sa akin, di ba? Nakangising tanong ni Stella habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Masyadong luma at baduy ang taste mo, Clarissa. Pero dahil mabait ako, gagamitin ko na lang para hindi masayang. Tutal, mukha ka namang manang na hindi na kailangan ng ganitong karangyaan. Hindi kumibo si Clarissa. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Nilagpasan niya ang babae at nagtungo sa silid-aralan ni Danilo upang ayusin ang mga kalat nito. Isang gawaing bahagi na ng kanyang araw-araw na sakripisyo. Habang nagliligpit ng mga papel, isang asul na passbook ang nahulog mula sa ilalim ng cabinet. Ito ang savings account na inilalaan nila para sa kolehiyo ni Maya. Dahan-dahan niya itong binuksan, umaasang makita ang mga digit na bunga ng kanilang pagtitipid. Ngunit tila gumuho ang mundo ni Clarissa nang makita ang huling balanse. 0. Binawi ang lahat ng pera nitong nakaraang linggo lamang. Ang pondong pinaghirapan niya, ang pangarap niya para sa kinabukasan ng kanyang anak, ay ninakaw ng sarili niyang asawa. Sakto namang pumasok si Danilo sa silid, bakas ang pagod, ngunit may halong yabang sa kanyang mukha.
Itinaas ni Clarissa ang passbook. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at pait. Danilo, nasaan ang pera ni Maya? Bakit walang laman ang account na ito? Ang boses ni Clarissa ay basag, puno ng pagsumbat. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Danilo sa kanya. Sa halip na humingi ng paumanhin, ay mas lalo itong nagalit. Ginamit ko para sa negosyo. Bakit ba napakaitid ng utak mo? Namumuhunan ako para sa kinabukasan natin. Bibili tayo ng kondo sa syudad. Doon tayo lilipat ni Stella at ng bata. Mas maganda ang buhay doon kaysa sa lumang bahay na ito na puno ng alikabok. Pero para sa pag-aaral ito ni Maya, paano naman ang anak mo, Danilo? Bago pa man matapos ni Clarissa ang kanyang pangungusap, isang mabilis at malakas na pagtama ng palad ni Danilo sa kanyang pisngi ang nagpatigil sa mundo. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagkahilo ni Clarissa at ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Napasandal siya sa pader, hawak ang namumula niyang mukha, habang ang paningin ay dahan-dahang lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigil. Wala kang karapatang questionin ang mga desisyon ko, singhal ni Danilo. Pirmahan mo na ang dokumento para sa pagbebenta ng bahay na ito. Kung hindi, kukunin ko si Maya sa'yo at hinding-hindi mo na siya makikita muli. Wala kang pera, wala kang trabaho. Sino ang paniniwalaan ng korte? Isang katulong na katulad mo o isang matagumpay na negosyanteng gaya ko? Ang banta ni Danilo ay tila isang malupit na hatol na nagbaon kay Clarissa sa pinakamailalim na bahagi ng kawalan ng pag-asa. Naiwan siyang mag-isa sa silid matapos lumabas ni Danilo nang may kasamang malakas na pagbalibag ng pinto. Nagtungo si Clarissa sa kwarto ni Maya. Tulog na ang bata. Mahimbing ang paghinga habang yakap ang isang luma at kupas na garter na teddy bear. Umupo si Clarissa sa tabi ng anak. Dahan-dahang hinaplos ang buhok nito habang ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy at pumapatak sa balat ng oso. Ang bawat patak ng luha ay may dalang pangako. Hindi niya hahayaang maging palaboy ang kanyang anak. Hindi niya hahayaang manalo ang kasakiman. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, naalaala ni Clarissa ang huling gabi bago pumanaw ang kanyang biyano. May ibinulong ito sa kanya habang hawak ang isang maliit na susi. Clarissa, anak, kapag dumating ang oras na pakiramdam mo, ay iniwan ka na ng lahat. Hanapin mo ang kahon sa ilalim ng mga lumang kagamitan sa bodega. Doon mo makikita ang proteksyon ninyo ni Carmen. Pinahid ni Clarissa ang kanyang mga luha. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang matigas na determinasyon. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, kinuha niya ang maliit na susi na palihim niyang kinuha mula sa ilalim ng unan ni Lola Carmen. Gamit ang isang maliit na lampara, dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at nagtungo sa likuran, kung saan matatagpuan ang madilim at puno ng sapot na bodega. Ang bawat hakbang niya sa tuyong damo ay tila isang hudyat ng digmaan. Naririnig niya ang tibok ng sarili niyang puso, mabilis at malakas, habang papalapit sa pintuan ng bodega na matagal nang hindi nabubuksan. Ang amoy ng luma at basang kahoy ay sumalubong sa kanya, ngunit hindi siya natinag. Sa isang sulok, sa ilalim ng mga tumpok ng lumang sako, nakita niya ang aninag ng isang kahon na gawa sa matigas na nara. Dahan-dahan niyang isinusi ang maliit na metal sa lumang padlock. Ang tunog ng pagpihit ng susi ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Isang pinto na magbubukas sa katotohanang matagal nang itinago ng panahon. Ang alikabok ay tila sumasayaw sa liwanag ng munting lampara habang dahan-dahang binubuksan ni Clarissa ang mabigat na takip ng kahong nara. Ang amoy ng lumang papel at gamit na itinago ng mahabang panahon ay sumalubong sa kanya, tila isang bulong mula sa nakaraan na naghihintay na mapakinggan. Sa loob ng kahon, nakita niya ang ilang mga lumang litrato, isang dekolor na rosaryo, at isang makapal na envelope
na nakabalot sa plastik upang hindi mabasa. Nanginginig ang mga daliri ni Clarissa habang kinukuha ang envelope. Sa ibabaw nito ay may nakasulat na pamilyar na mga letra. Para kay Clarissa, ito ang sulat kamay ng kanyang yumaong biyenan na si Don Roberto. Sa bawat salitang binabasa niya sa liham, tila naririnig niya ang baritono at malumanay na boses ng matanda. Clarissa, anak, simula ng sulat. Alam ko ang ugali ng sarili kong anak. Alam ko ang kasakiman at kahinaan ni Danilo. Hindi ko kayang pumanaw ng payapa kung alam kong maiiwan kayo ni Carmen at Maya na walang matitirhan. Ang bahay na ito ay binuo ng pawis at dangal at ikaw lamang ang tanging taong pinagkakatiwalaan kong magpapatuloy ng dangal na yon. Napahagulgol si Clarissa nang makita ang kasunod na dokumento. Isa itong Deed of Absolute Sale at isang bago at orihinal na titulo ng lupa at bahay. Nakatatak doon ang pet sa 1 taon bago pumanaw ang matanda. Ang nakasulat na may-ari ay hindi si Danilo, kundi siya, si Clarissa Santos. Isang lihim na paglilipat ng pagmamay-ari na ginawa ni Don Roberto sa tulong ng isang tapat na abogado upang matiyak na hindi ito maibebenta o maisusugal ni Danilo. Ang mga luhang pumapatak sa dokumento ay hindi na galing sa sakit, kundi mula sa isang malalim na pasasalamat. Hindi siya iniwan ng kanyang biyenan. Sa gitna ng dilim at dumi ng bodega, naramdaman ni Clarissa ang isang mainit na yakap ng proteksyon. Ang dokumentong hawak niya ay hindi lamang papel. Ito ang kanyang kalayaan, ang kanyang sandata, at ang kinabukasan ng kanyang anak. Nalaman din niya mula sa mga kalakip na sulat na ang dokumentong hawak ni Danilo upang ibenta ang bahay ay isang lumang special power of attorney na matagal nang kinansela ni Don Roberto bago ito mamatay. Ang bawat hakbang ni Danilo ay isang malaking panlilinlang. Ngunit ang katotohanan ay nasa kamay na ni Clarissa. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang sarili, at maingat na itinago ang mga dokumento sa ilalim ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging nakayuko dahil sa bigat ng problema ay dahan-dahang tuwid na tumayo. Ang malamig na hangin ng gabi ay hindi na nakakatakot. Tila ba ito ay bumubulong ng pag-asa? Kinaumagahan, natagpuan ni Clarissa sina Danilo at Stella sa hapagkainan. Masayang nag-aalmusal ang dalawa habang nagtatawanan tungkol sa mga plano nila sa bagong kondo. Nang makita nila si Clarissa, agad na naging matalim ang tingin ni Danilo. Inilapag nito ang isang folder sa ibabaw ng mesa, ang mga dokumento para sa diborsyo at ang kasunduan sa pagbebenta ng bahay. Pirmahan mo na ito, Clarissa. Utos ni Danilo nang walang anumang emosyon. Tapusin na natin ang lahat ng ito para hindi na tayo magkasakitan pa. Alalahanin mo si Maya. Tumingin si Clarissa kay Stella na nakangisi habang humihigop ng kape. Tila nanonood ng isang pelikulang alam na ang ending. Pagkatapos ay lumingon siya kay Danilo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi umiwas ang mga mata ni Clarissa. Tiningnan niya ang kanyang asawa ng diretsyo. Taglay ang isang katahimikang mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang kinuha ni Clarissa ang ballpen. Sa isang mabilis at matatag na galaw, inilagay niya ang kanyang pirma sa dokumento ng diborsyo. Isang maliit at mahiwagang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi maintindihan ni Danilo. Hayan, Danilo. Pinirmahan ko na ang kalayaan mo, wika ni Clarissa sa isang boses na malumanay, ngunit puno ng awtoridad. Sana ay maging handa ka rin sa magiging kapalit nito. Nagkatinginan sina Danilo at Stella, bahagyang naguluhan sa biglaang pagsuko at kakaibang kilos ni Clarissa. Ngunit dahil sa labis na katuwaan na makuha ang kanilang gusto, hindi na nila pinansin ang babala sa kanyang tinig. Hindi nila alam na ang bawat letrang isinulat ni Clarissa ay ang simula ng kanilang pagbagsak. Ang bawat letrang isinulat ni Clarissa sa dokumento ng diborsyo
ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa kanyang nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang nasasaktan. Habang pinapanood ni na Danilo at Stella ang pagbitaw niya sa kanyang karapatan bilang asawa, nakita ni Clarissa ang kislap ng kasakiman sa kanilang mga mata. Isang kislap na malapit nang maging abo. Ngayong pirmado na ito, kailan mo balak lumayas? Tanong ni Stella. Ang boses ay puno ng pagmamadali habang sinusuri ang dokumento. Gusto ko nang simulan ang redecorating ng bahay na ito. Masyadong masikip at amoy luma. Tumingin si Clarissa kay Danilo na tila nakahinga ng maluwag dahil sa wakas ay nakuha na ang gusto. Hindi man lang nito naisip ang 10 taon nilang pagsasama. Ang tanging mahalaga rito ay ang kalayaan at ang perang makukuha mula sa pagbebenta ng bahay. May isa akong huling kahilingan, Danilo. Mahinahong wika ni Clarissa. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng galit. Tila isang lawang payapa, ngunit may malalim na misteryo sa ilalim. Isang buwan mula ngayon ay ang ating ika-10 anibersaryo. Gusto kong magdaos tayo ng isang malaking pagdiriwang dito sa bahay. Isang huling pagkakataon na makita tayo ng ating mga kamag-anak at kaibigan bilang isang buong pamilya bago tayo tuluyang maghiwalay. Ayokong maging usap-usapan ang ating paghihiwalay sa paraang kahiya-hiya. Nagkatawanan sina Danilo at Stella. Para sa kanila, ang kahilingan ni Clarissa ay isang desperadong hakbang ng isang babaeng hindi matanggap ang pagkatalo. Sige, kung yan ang magpapatahimik sa'yo, sagot ni Danilo nang may pangungutya. Gawin nating grandioso. Tutal, balak ko na ring ipakilala si Stella sa mga business partners ko bilang bagong mukha ng tagumpay ko. Agad na kinuha ni Stella ang pagkakataon. Nagsimula itong maglista ng mga pinakamahalagang catering, dekorasyon, at mga panauhin. Gusto niyang gamitin ang anibersaryo ni Clarissa upang ipahiya ito ng tuluyan at itanghal ang kanyang sarili bilang reyna ng tahanan. Hinayaan sila ni Clarissa. Ang bawat dagdag na gastos ni Danilo ay isang karagdagang pako sa kabaong ng pananalapi nito. Nang hapong yon, habang abala ang dalawa sa pagpaplano, nagtungo si Clarissa sa labahan. Kinuha niya ang isa sa mga paboritong polo ni Danilo. Dahan-dahan niya itong iniplansa. Ang mainit na bakal ay gumuguhit sa tela ng may katumpakan, ngunit hindi na pag-ibig ang nararamdaman niya sa bawat hagod. Ang polong dati ay itinituring niyang simbolo ng kanyang pag-aalaga ay tila isa na lamang maruming basahan sa kanyang paningin. Ang bawat tupi ay isang paalam at ang bawat haplos ay isang paghahanda para sa isang bagong bukas na wala na ang lalaking ito. Sa kalagitnaan ng gabi, kinuha ni Clarissa ang listahan ng mga panauhin na iniwan ni Stella sa mesa. Kumuha siya ng sariling panulat at maingat na idinagdag ang isang pangalan sa dulo ng listahan, Ginoong Antonio Siqual. Si Ginoong, si ang pinakamalaking nagpahiram ng pera kay Danilo. Isang taong matagal nang naghihintay ng kabayaran at walang pasensya sa mga taong hindi tumutupad sa pangako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Clarissa. Ang anibersaryong ito ay hindi lamang para sa pagdiriwang, kundi para sa pagpapanagot. Pumasok siya sa silid ni Lola Carmen at nakitang mahimbing ang tulog ng matanda. Hinaplos ni Clarissa ang kamay nito at nangakong hindi na sila kailanman magiging palaboy. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagtungo sa balkonahe kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay yumayakap sa kanyang pag-iisa. Dahan-dahan niyang pinindot ang numero ni Attorney Mateo, ang abogadong nakasaad sa dokumentong iniwan ng kanyang biyenan. Sa bawat pagring ng telepono, nararamdaman ni Clarissa ang bigat ng responsibilidad, ngunit kasabay nito ay ang kakaibang gaan ng loob. Attorney Mateo? Ako po si Clarissa Santos. Bulong niya sa kabilang linya. Nasa akin na po ang mga dokumentong iniwan ni Don Roberto. Handa na po akong kumilos. Isang malalim at kalmadong boses ang sumagot mula sa kabilang linya.
Tila isang anghel na nagbabantay sa gitna ng dilim. Matagal ko nang hinihintay ang tawag mo, Clarissa. Huwag kang mag-alala. Ang katarungan ay hindi natutulog, lalo na para sa mga taong marunong maghintay at magmahal ng totoo. Bukas, magkita tayo. Ibinaba ni Clarissa ang telepono at tumingala sa madilim na langit. Walang mga bituin, ngunit alam niyang sa likod ng mga ulap ay may sikat ng araw na naghihintay na sumibol. Ang bawat hakbang niya ay planado na. Ang anibersaryong inaasahan ni na Danilo at Stella na magiging rurok ng kanilang tagumpay ay magiging gabi ng kanilang pinakamalalim na pagsisisi. Ang bawat barya na inilalabas ni Danilo para sa paghahanda ng anibersaryo ay tila isang pako na unti-unting bumabaon sa kanyang sariling hukay. Sa loob ng nagdaang linggo, naging abala ang lalaki sa paghiram ng malalaking halaga mula sa mga pating sa kalsada. Umaasang ang pagbebenta ng bahay ay sapat na upang mabayaran ng lahat at makapagsimula ng bagong buhay kasama si Stella. Naniniwala siyang ang marangyang pagdiriwang na ito ang magsisilbing entablado ng kanyang tagumpay. Hindi alam na ito na ang huling sayaw ng kanyang kasakiman. Isang hapon, habang si Clarissa ay abala sa paglilinis ng bakuran, nakita niya ang isang mamahaling sasakyan na pumarada sa labas. Lumabas si Ginoong Perez, ang taong balak bilhan ng kanilang tahanan. Masayang sinalubong ito ni Danilo at Stella sa pintuan. Narinig ni Clarissa ang tawanan ng tatlo habang nag-aabutan ng isang makapal na envelope na puno ng pera. Ang paunang bayad para sa bahay na hindi naman talaga pag-aari ni Danilo. Hayan, Mr. Perez. Isang linggo na lang at formal na nating ililipat ang titulo sa pangalan mo. Wika ni Danilo nang may malapad na ngiti, habang ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa pera. Agad namang kumuha si Stella ng isang bahagi ng pera upang bumili ng isang hiyas na matagal na niyang ninanais. Tila ba ang pawis at pagod ni Don Roberto ay para lamang sa kanyang luho. Hindi nagtagal, nag-imbita si Stella ng kanyang mga kaibigan sa bahay upang ipagmalaki ang kanyang bagong palasyo. Pinilit nilang maging katulong si Clarissa sa sarili nitong tahanan. Habang nagluluto si Clarissa sa kusina, naririnig niya ang mga mapanirang puri at tawanan mula sa sala tungkol sa kanyang pagiging ulila sa pag-ibig at asawang iniwan. Sa gitna ng tawanan, sinadya ni Stella na sagiin ang hawak na platitong may lamang pagkain ni Clarissa. Ang tunog ng porselanang bumasag sa sahig ay tila musika sa pandinig ni Stella. Ang pagkain ay kumalat sa tiles, ngunit sa halip na magalit, nanatiling tahimik si Clarissa. Dahan-dahan na siyang lumuhod upang pulutin ang bawat piraso ng basag na pinggan. Sa bawat dampi ng kanyang daliri sa malamig na sahig, bumubulong ang kanyang isip. 5 araw na lang, 5 araw na lang, at matatapos na ang lahat. Hindi nakita ng mga kaibigan ni Stella ang kislap ng determinasyon sa mga mata ni Clarissa. Inisip nila na ito ay tanda ng pagsuko. Ngunit para kay Clarissa, ito ang katahimikan bago ang pagsabog ng bagyo. Ang bawat serye ng pangungutya ay tinatanggap niya bilang bahagi ng kanyang plano. Nang makaalis ang mga panauhin, pumasok si Danilo sa opisina upang ayusin ang mga huling dokumento para kay Mr. Perez. Ngunit, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng isang malakas na kalabog mula sa loob ng silid. Sumunod ang boses ni Danilo na puno ng kaba at pagkalito. Tinatawag ang pangalan ni Stella ng paulit-ulit. Nasaan na yon? Stella, nakita mo ba ang orihinal na titulo ng bahay? Sigaw ni Danilo habang hinahalungkat ang bawat sulok ng kanyang vault. Ang mga papeles ay nagliliparan sa sahig. Ang mga folder ay nagkakalat, ngunit ang dokumentong hinahanap niya ay wala sa dati nitong kinalalagyan. Mabilis na tumakbo si Stella patungo sa kanya. Ang mukha ay namumutla sa takot. Nasa loob lang niya ng vault, Danilo. Sigurado akong doon mo nilagay. Wala rito. Kahit anong gawin kong paghahanap, wala rito ang orihinal na transfer certificate of title. Ang boses ni Danilo ay nanginginig na.
Ang pawis ay nagsisimulang pumatak sa kanyang noo kahit malakas ang aircon. Nangako siya kay Mr. Perez na ipapakita ang orihinal na kopya bago ang gabi ng anibersaryo upang matapos ang huling pirmahan. Mula sa madilim na pasilyo, nakatayo si Clarissa, nakamasid sa 2 taong nagkakagulo sa loob ng silid. Ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon, tila isang rebultong saksi sa unti-unting pagguho ng isang maling pangarap. Alam niya kung nasaan ang titulong yon. Nakatago ito sa ilalim ng unan ni Lola Carmen, ang tanging proteksyong hindi kailanman maaabot ng maruruming kamay ni Danilo. Danilo, kailangang mahanap natin yan, bulong ni Stella. Ang boses ay puno ng desperasyon. Kung hindi natin maibibigay ang titulo, babawiin ni Mr. Perez ang pera at ipapakulong kanya sa panloloko. Sa gitna ng lumalalang gulo sa loob ng kanilang tahanan, isang munting sinag ng pag-asa ang dahan-dahang gumagapang sa puso ni Clarissa. Habang abala sina Danilo at Stella sa paghahanap sa nawawalang titulo, nagkunwari si Clarissa na mamamalengke upang makapunta sa isang tagong opisina sa kabilang bayan. Doon ay naghihintay ang taong magsisilbing kuta niya sa gitna ng digmaan, si Attorney Mateo. Ang bawat hakbang ni Clarissa sa loob ng tahimik at amoy lumang papel na opisina ay tila nagbibigay ng kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Nang bumukas ang pinto, sumalubong sa kanya ang isang lalaking may seryosong mukha, ngunit may mga matang puno ng malasakit. Si Attorney Mateo ay hindi lamang isang abogado. Siya ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong biyenan na si Don Roberto. Dahan-dahang inilatag ni Clarissa ang envelope na naglalaman ng orihinal na titulo at ang deed of sale sa ibabaw ng lamesang gawa sa madilim na kahoy. Sa bawat pagsusuri ni Mateo sa mga dokumento, tila naririnig ni Clarissa ang tibok ng sarili niyang puso na mabilis at puno ng kaba. Huwag kang mag-alala, Clarissa. Ang boses ni Mateo ay malumanay, tila isang haplos ng malamig na tubig sa nagbabagang damdamin ng babae. Ang mga dokumentong ito ay hindi matatawaran. Ikaw ang nag-iisang legal na may-ari ng bahay at lupa. Ang ginagawa ni Danilo ay isang malinaw na panloloko at falsification of documents. May kapangyarihan tayong i-freeze ang anumang transaksyon na gagawin niya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa mga labi ni Clarissa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ipinaliwanag sa kanya ni Mateo ang bawat hakbang ng kanilang plano. Hindi sila basta lalaban. Titiyakin nilang sa mismong gabi ng anibersaryo, ang lahat ng kasamaan ni Danilo at Stella ay mabubunyag sa harap ng lahat. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi mapigilan ni Clarissa ang mapaluhan ng mabanggit ang pangalan ni Don Roberto. Agad na kinuha ni Mateo ang kanyang malinis na panyo at iniabot ito sa babae. Ang maliit na kilos na yon ay nagdala ng kakaibang init sa puso ni Clarissa. Isang paggalang at proteksyon na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa isang lalaki. Salamat, Attorney Mateo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ang tulong ninyo. Bulong ni Clarissa habang pinapahid ang kanyang mga luha. Tungkulin ko ito sa kaibigan ko at higit sa lahat, sa isang taong gaya mo na nanatiling tapat sa gitna ng pagtataksil. Tugon ni Mateo ng may seryosong tingin. Iniabot niya kay Clarissa ang isang pulang envelope. Itago mo ito. Buksan mo lamang ito sa gitna ng selebrasyon. Kapag oras na para sa pagputol ng cake, ito ang magiging huling hatol. Nang makauwi si Clarissa, ang kaninang katahimikan ng kalsada ay nabasag ng nakabibinging tunog ng sirena. Isang ambulansya ang nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Ang mga pulang ilaw nito ay nagpapakislap sa madilim na paligid ng kanilang tahanan. Ang puso ni Clarissa ay tila tumalon sa kanyang lalamunan sa takot. Nakita niya si Stella na nakatayo sa labas, nakatiklop ang mga braso at walang anumang bakas ng pag-aalala sa mukha. Habang inilalabas ng mga medical personnel si Lola Carmen sa isang stretcher,
Tila tumigil ang mundo ni Clarissa. Ang matanda ay namumutla at hirap na hirap huminga. Ang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Anong nangyari? Bakit isinasakay si nanay sa ambulansya? Sigaw ni Clarissa habang tumatakbo patungo sa kanyang biyenan. Masyado siyang naging makulit kanina. Clarissa, ayaw niyang ibigay ang hawak niyang susi kaya nagkaroon ng kaunting gulo. Sagot ni Stella sa isang malamig na tono. Tila pinag-uusapan lamang ang isang sirang kagamitan. Bigla na lang siyang nawalan ng malay, siguro dahil na rin sa katandaan. Hindi na nakasagot si Clarissa dahil sa matinding galit at lungkot. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Lola Carmen bago ito tuluyang isara sa loob ng ambulansya. Ang bawat patak ng luha ni Clarissa ay tila naging semento sa kanyang determinasyon. Ang anibersaryo ay hindi na lamang tungkol sa bahay. Ito ay tungkol na sa buhay ng mga taong mahal niya. Sa labas ng gate ng kanilang tahanan, ang malakas at paulit-ulit na busina ng isang lumang puting van ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Ito ang sundo mula sa isang pasilidad para sa mga inabandunang matatanda. Isang lugar na malayo, madilim, at tila limot na ng mundo. Nakatayo si Stella sa gilid ng van, may hawak na ilang papeles at isang ballpen, habang nakangising pinapanood ang mga tauhan na naghahanda ng stretcher para kunin si Lola Carmen mula sa kanyang silid. Kakarating lamang ni Clarissa mula sa ospital upang kumuha ng ilang gamit nang masaksihan niya ang eksenang ito. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagliyab sa tindi ng galit. Walang pag-aalinlangan siyang tumakbo at humarang sa pintuan ng bahay. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing kuta para sa kanyang biyenan. Anong sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Ang boses ni Clarissa ay gumaralgal sa halong puot at sakit. Hindi niyo dadalhin si nanay kahit saan. Karapatan niya ang manatili sa sarili niyang tahanan. Lumapit si Stella nang may mapanghamong tingin. Ang kanyang mga takong ay tumutunog ng matalim sa semento ng driveway. Look, Clarissa, be practical. Pabigat lang ang matandang iyan dito. Masyado siyang maingay at madumi. Sa facility na ito, may mag-aalaga sa kanya ng tama at higit sa lahat, hindi na siya makakahadlang sa mga plano namin ni Danilo para sa bahay na ito. Hayop ka, Stella! Sigaw ni Clarissa. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang gilid. Wala kang puso. Inalagaan ako ni nanay na parang tunay na anak at hinding-hindi ko hahayaang itapon niyo siya na parang basura. Dahil sa labis na inis, sa pagsuway ni Clarissa, itinaas ni Stella ang kanyang kamay at isang mabilis na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clarissa. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Dahilan upang mapalingon ang mga kapitbahay at ang mga tauhan ng van. Napalingaling si Clarissa ang kanyang pisngi ay agad na namula at kumirot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak. Sa halip, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pagsusumamo, ay ngayon ay nagbabaga sa isang klase ng galit na hindi pa kailanman nakita ng sinuman. Sa isang mabilis at diamanteng galaw, ibinalik ni Clarissa ang sampal kay Stella. Mas malakas, mas matatag, at puno ng lahat ng taon ng kanyang pagtitiis. Napaupo si Stella sa semento sa sobrang gulat at sakit. Hawak niya ang kanyang mukha habang dilat na dilat ang mga mata sa hindi makapaniwalang ginawa ng babaeng dati ay inaapi-api lamang niya. Eksakto namang dumating si Danilo mula sa loob ng bahay. Nang makita ang kanyang kabit na nasa sahig, agad siyang sumugod at akmang sasaktan si Clarissa. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Danilo, tinitigan siya ni Clarissa ng diretso sa mga mata, isang tinging tila humihiwa sa kanyang pagkalalaki. Sige Danilo, ituloy mo, hamon ni Clarissa sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Saktan mo ako sa harap ng mga taong ito, pero tandaan mo, isang galaw mo lang, sisiguraduhin kong walang magaganap na anibersaryo bukas. Sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak ninyong dalawa
bago pa man sumikat ang araw. Napatigil si Danilo. Ang kaba ay biglang gumapang sa kanyang dibdib nang makita ang kakaibang tapang sa mukha ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung anong alas ang hawak ni Clarissa, ngunit ang determinasyon sa tinig nito ay sapat na upang siya ay manginig. Alam niyang nakasalalay sa anibersaryong yon ang lahat ng kanyang mga plano at ang perang inaasahan niya mula kay Mr. Perez. Subukan mong ilabas ang ina mo sa bahay na ito at sisiguraduhin kong wala tayong aabot sa anibersaryo. Pag-uulit ni Clarissa, ang bawat salita ay tila isang sumpa. Walang nagawa si Danilo, kundi senyasan ang mga tauhan ng van na umalis na. Padabog na tumayo si Stella, ang kanyang mukha ay puno ng hiyang, hindi maipaliwanag. Habang nagtatakbo papasok sa loob ng bahay, naiwan si Danilo na nakatayo sa driveway. Tila isang tinalong manok, sa harap ng asawang dati ay itinuturing niyang walang kwenta. Dahan-dahang pumasok si Clarissa sa silid ni Lola Carmen. Nakita niyang gising ang matanda. May mga luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Clarissa ang kulubot na kamay ng kanyang biyenan at hinalikan ito ng may buong pagmamahal. Matapang na ang anak ko. Taw-tao na sabi ni Lola Carmen. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagmamalaki. Salamat, Clarissa. Huwag kang susuko. Hinaplos ni Clarissa ang buhok ng matanda at nangakong hinding-hindi na sila muling maaapi. Sa labas ng kwarto, naririnig niya ang mga bulong at pag-aaway ni Danilo at Stella. Ngunit wala na itong epekto sa kanya. Ang apoy ng paghihiganti ay nagniningas na sa kanyang puso at ang bukas na anibersaryo ang magsisilbing mitya para sa huling pagsabog na dudurog sa kanilang lahat. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na yabag ng paparating na hatol. Sa loob ng tahanang puno ng mga lihim at pagkukunwari, ang katahimikan ng gabi ay nababalot ng kuryente ng nagbabadyang unos. Habang ang buong paligid ay nahihimbing, may dalawang babaeng magkaiba ang mundong ginagalawan sa ilalim ng iisang bubong. Sa loob ng master bedroom, abala si Stella sa pagharap sa malaking salamin. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting gown na gawa sa seda at may mga palamuting kristal, isang kasuotang binili gamit ang perang ninakaw ni Danilo mula sa kinabukasan ni Maya. Mayabang na tiningnan ni Stella ang kanyang refleksyon. Tila ba isa siyang reynang nakamit na ang lahat ng kanyang ninanais. Clarissa! Tawag ni Stella sa isang matinis at mapang-utos na boses. Halika rito at ayusin mo ang laylayan ng gown ko. Siguraduhin mong walang kahit isang lukot bukas dahil ayaw kong magmukhang may maid sa party namin ni Danilo. Dahan-dahang pumasok si Clarissa sa silid. Wala siyang imik habang lumuluhod sa harap ni Stella upang ayusin ang tela. Ang bawat haplos niya sa mamahaling tela ay puno ng puot. Ngunit ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Hindi na siya nasasaktan sa mga salita ni Stella. Sa katunayan, ang bawat pangungutya ng babae ay nagsisilbing panggatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Magsuot ka ng maayos bukas, Clarissa. Pagpapatuloy ni Stella habang naglalagay ng matingkad na pulang lipstick. Kahit papaano ay bigyan mo naman ng dangal ang anibersaryo ninyo bago ka tuluyang maging basura sa kalsada. Matapos ang kanyang gawain, dahan-dahang tumayo si Clarissa at lumabas ng silid nang hindi man lang sumasagot. Nagtungo siya sa maliit na kwarto kung saan nakatago ang kanyang sariling paghahanda. Mula sa ilalim ng kanyang kama, inilabas niya ang isang kahon na matagal na niyang itinatago. Doon nakahimlay ang isang gown na kulay pula, matingkad, matapang at puno ng buhay. Ito ang damit na dahan-dahan niyang tinahi sa mga gabi ng kanyang pag-iisa. Bawat tahi ay may kalakip na panalangin at bawat hibla ay puno ng kanyang mga pangarap na pilit nilang tinapakan. Sa tabi ng damit ay ang pulang envelope mula kay Attorney Mateo at ang orihinal na titulo ng bahay. Tumingin si Clarissa sa salamin ng kanyang maliit na silid. Ang babaeng nakikita niya ay
Hindi na ang Clarissa na laging nakayuko at takot magsalita. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Isang liwanag na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao na muling isinilang mula sa abo ng pagtataksil. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling nirepaso ang mga mensahe mula sa mga taong kanyang kinausap. Ang lahat ay handa na. Ang mga ebidensya, ang mga saksi, at ang katarungang matagal na niyang hinihintay ay nakapila na sa likod ng tabing ng gabi. Bago matulog, pumasok si Clarissa sa silid ni Maya. Mahimbing ang tulog ng bata, nakayakap sa kanyang paboritong unan. Hinaplos ni Clarissa ang pisngi ng kanyang anak at bumulong ng isang pangako sa gitna ng katahimikan. Bukas, Maya. Bukas ay magiging malaya na tayo. Hinding-hindi na muling kukuha ng anuman sa atin ang kahit na sino. Nagtungo rin siya kay Lola Carmen at tiningnan ang kalagayan nito. Ang matanda ay payapang natutulog, tila nararamdaman ang pagbabago sa hangin. Alam ni Clarissa na ang gabi ng anibersaryo ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa dangal ng pamilyang pilit na winasak ng kasakiman ni Danilo. Nang sumapit ang madaling araw, ang bawat tunog ng kuliglig sa labas ay tila isang paalala na malapit na ang pagsikat ng araw. Ang mga ilaw sa labas ng bahay ay nagsimulang magbukas, hudyat ng simula ng malaking pagdiriwang. Ang mga sasakyan ng mga caterers at decorators ay nagsimulang dumating. Ang tunog ng mga kagamitang inilalapag ay umalingaw-ngaw sa bakuran. Nakatayo si Clarissa sa balkonahe, pinapanood ang bawat paghahanda. Ang kanyang puso ay kalmado, tila isang dagat. Bago ang pagdating ng isang tsunami, alam niya na ang bawat bulaklak, bawat ilaw, at bawat baso ng wine na ihahain bukas ay magsisilbing saksi sa huling paghuhukom. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nababalot ng isang gintong ningning mula sa mga nakasabit na chandelier na nagbibigay ng marangyang liwanag sa buong sulyap. Ang amoy ng mamahaling pabango, ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng jasmine na nakapalamuti sa bawat lamesa, at ang malamiyos na himig ng mga biolin ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang atmosfera ng yaman at tagumpay. Ito ang gabi ng ika-10 anibersaryo ni Danilo at Clarissa. Ngunit ang bawat panauhin ay tila alam na ang tunay na bida sa puso ng lalaki ay ang babaeng nakatayo sa kanyang tabi. Si Danilo ay nakasuot ng isang pasadyang itim na tuxedo. Ang kanyang buhok ay maingat na inayos at ang kanyang muka ay puno ng isang mapanlinlang na katuwaan. Sa tabi niya ay si Stella na tila isang reyna sa kanyang puting seda na gown. Ang bawat kislap ng mga diamante sa leeg ni Stella ay tila isang insulto sa bawat sakripisyong ginawa ni Clarissa sa loob ng 10 taon. Nagtatawanan ang dalawa habang humahawak ng mga kristal na baso ng wine, tinatanggap ang mga pagbati ng mga kamag-anak at mga maimpluwensyang kaibigan na tila ba sila ang tunay na mag-asawa. Nasaan nga pala ang asawa mo, Danilo? Tanong ng isang matandang pinsan na may bakas ng pangungutya sa boses. Akala ko ba ay anibersaryo ninyo ni Clarissa? Bahagyang tumawa si Danilo, isang tawang walang kasing lamig. Si Clarissa. Alam mo naman yon, hindi sanay sa ganitong karangyaan. Mas gusto niyang manatili sa kusina o magpahinga sa kwarto dahil masama raw ang pakiramdam. Hayaan na natin siya. Ang mahalaga ay narito tayong lahat upang ipagdiwang ang aking tagumpay sa negosyo. Nagpatuloy ang bulungan sa bawat sulok ng sulyap. Ang mga tsismis tungkol sa kawawang asawa at sa magandang katuwang ay tila naging background music ng gabi. Ngunit sa gitna ng malakas na tawanan at tugtugan, biglang bumukas ng malawak ang malaking pintuan ng sulyap. Ang tunog ng mabigat na kahoy na tumama sa pader ay sapat na upang mapatigil ang lahat ng usapan. Isang katahimikan ang biglang namayani. Tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Mula sa madilim na pasilyo, isang figura ang dahan-dahang humakbang patungo sa liwanag. Hindi ito ang Clarissa na kilala nila, ang babaeng laging nakayuko,
Nakasuot ng kupas na duster at may mga kamay na amoy sibuyas. Ang babaeng pumasok ay nakasuot ng isang matingkad na pulang gown na hapit sa kanyang katawan. Tila ba binuo ito mula sa mga apoy ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mahabang leeg, at ang kanyang mukha na ngayon ay puno ng isang kakaibang awtoridad. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay may dalang bigat at dangal. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang klase ng tapang na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nabitawan ni Danilo ang kanyang baso. Ang tunog ng kristal na bumasag sa sahig ay hindi man lang niya napansin dahil ang kanyang buong atensyon ay nakapako sa asawang hindi niya makilala. Napalunok si Stella, ang kanyang mga kamay ay humigpit sa hawak na clutch bag habang nararamdaman ang biglang pagliit ng kanyang sarili sa harap ng tunay na reyna ng tahanan. Dahan-dahang lumakad si Clarissa sa gitna ng sulyap. Ang lahat ng mata ay nakasunod sa bawat galaw niya. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na hangin na nagpatahimik sa lahat ng bulungan. Nang makarating siya sa harap ni na Danilo at Stella, isang maliit ngunit matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Happy anniversary, Danilo. Ang boses ni Clarissa ay malumanay, ngunit may dalang talas na tila ba humihiwa sa bawat pagkukunwari ng lalaki. Pasensya na kung medyo nahuli ako. Kailangan ko lang siguraduhin na ang lahat ng dumi sa bahay na ito ay handa ng linisin ngayong gabi. Agad na lumapit si Danilo, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Inabot niya ang kamay upang hawakan ang baywang ni Clarissa, isang desperadong hakbang upang ipakita sa mga panauhin na sila pa rin ang bida. Clarissa, ang ganda mo yata ngayon. Halika, sumama ka sa amin sa harap. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ni Danilo, mabilis na hinalpas ni Clarissa ang braso nito sa isang paraan na tila ba nadidirian siya sa hawak ng asawa. Isang malakas na pagsinghap ang kumawala mula sa mga panauhin. Ang pagtanggi ni Clarissa ay hindi lamang isang kilos. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan at kaanak. Huwag mo akong hawakan, Danilo, bulong ni Clarissa, sapat na upang marinig ng mga nasa paligid. Huwag na huwag mong dudungisan ang gabing ito ng iyong mga kamay. Tumalikod si Clarissa at nagtungo sa entablado. Iniiwan ang kanyang asawa na nakatayo roon. Ang mukha ay namumula sa hiyang hindi maipaliwanag. Habang paakyat siya sa hagdan, nakita niya si Attorney Mateo sa isang sulok. Dahan-dahang tumatango sa kanya, isang hudyat na ang tunay na selebrasyon ay magsisimula pa lamang para sa ating kinabukasan at para sa bagong simula ng pamilyang ito. Ang boses ni Danilo ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng pekeng kumpiyansa at laso ng kasinungalingan. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono na tila ba siya ang hari ng gabing iyon. Sa tabi niya, si Stella ay nakangiti ng may pagmamalaki. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa braso ni Danilo, na tila ba siya ang tunay na may-ari ng bawat hininga ng lalaki. Ang mga panauhin ay nagbubulungan. Ang ilan ay may halong gulat. Ang ilan naman ay may matinding panghuhusga sa kanilang mga mata habang nakatingin kay Clarissa na nakatayo lamang sa gilid. Gusto ko ring ipakilala ang babaeng nasa likod ng aking mga bagong tagumpay. Pagpapatuloy ni Danilo, ang kanyang tingin ay matalim na dumapo kay Clarissa bago bumalik kay Stella. Si Stella ay hindi lamang isang business partner. Siya ang magiging katuwang ko sa pagbuo ng isang mas matayog na pangarap. At dahil doon, napagpasyahan naming ibenta na ang bahay na ito upang makalipat sa isang mas marangyang lugar na karapat-dapat sa aming katayuan. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga kamag-anak ni Clarissa. Ang bawat salita ni Danilo ay tila isang kutsilyong unti-unting hinihiwa ang dangal ni Clarissa sa harap ng lahat. Nakita niya ang mapanirang tingin ni Stella, isang tinging nagsasabing, "Talo ka na."
Sa kabilang dulo ng silid, tumayo si Mr. Perez, ang taong balak bumili ng bahay, at itinaas ang kanyang baso bilang pagkilala sa transaksyong akala niya ay tapos na. Nararamdaman ni Clarissa ang bigat ng mga mata ng mga tao. Ang awa na ipinupukol nila sa kanya ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Danilo. Ngunit sa halip na tumakbo, umiyak, nanatiling tuwid ang kanyang tayo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang malaking pasabog. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa pulang envelope na nakatago sa tupi ng kanyang gown. Lumingon si Danilo kay Clarissa. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Clarissa, sana ay maintindihan mo na ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tanggapin mo na lang na wala ka ng lugar sa bagong mundong itatayo ko. Lumapit si Stella sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. Salamat, Danilo. I'm so excited to start our new life together, away from the shadows of the past. Ang bunga ng mga salitang yon ay tila naging mitya ng isang apoy sa loob ni Clarissa. Hindi na niya hahayaang tapakan ang kanyang pagkatao sa sarili niyang pamamahay. Habang naghahanda si Danilo na pirmahan ang isang simbolikong dokumento ng pagbebenta sa harap ng lahat, mabilis na humakbang si Clarissa patungo sa gitna ng entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang serye ng mga putok na nagpatahimik sa lahat. Inagaw ni Clarissa ang mikropono mula sa kamay ni Danilo nang may bilis at lakas na hindi nito inaasahan. Ang gulat sa mukha ni Danilo ay agad na napalitan ng kaba nang makita ang lamig sa mga mata ng kanyang asawa. Sa likuran nila, ang malaking screen na dapat ay magpapakita ng kanilang mga lumang litrato ay biglang nag-iba ng kulay. Isang anino ng kaba ang gumapang sa mukha ni Stella nang mapansin ang pagbabago sa projection. Sandali lang, mahal kong asawa. Ang boses ni Clarissa ay umalingaw-ngaw, kalmado, ngunit may talim na tila barururok sa langit. Masyado kayata naging mabilis sa iyong mga pahayag. Marahil ay nakalimutan mong sa bahay na ito, ang bawat haligi ay may kwento. At ang bawat kwento ay may katotohanang hindi mo kayang ibaon sa limot. Ang malaking screen sa likuran ni na Danilo at Stella ay biglang nagliwanag, ngunit hindi ang mga larawan ng kanilang kunwaring masayang nakaraan ang lumabas. Sa halip, ang buong bulwagan ay napuno ng mga imahe ng kataksilan, mga kuha ni na Danilo at Stella na magkasama sa mga hotel, mga screenshot ng mga mensaheng puno ng lason at plano kung paano lalamangan si Clarissa. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kopya ng bank statement kung saan malinaw na makikita ang paglipat ng pera mula sa fund ni Maya patungo sa account ni Stella. Isang nakabibinging singhap ang malingaw-ngaw mula sa mga panauhin. Ang mga bulungan ay napalitan ng malakas na paghusga. Namutla si Danilo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang remote control upang patayin ang projector. Ngunit mabilis siyang hinarangan ni Attorney Mateo na ngayon ay nasa gitna na rin ng entablado kasama ang 2 tauhan ng seguridad. Sinisiraan mo lang ako. Baliw ka na, Clarissa. Huwag kayong maniwala sa kanya. Gawa-gawa lang ang lahat ng yan. Sigaw ni Danilo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng kaba at kahihiyan. Sinubukan niyang sugurin si Clarissa. Ngunit ang bawat hakbang niya ay tila mas lalong naglulubog sa kanya sa sarili niyang kasinungalingan. Lalong naging magulo ang sulyap nang tumayo si Mr. Perez mula sa kanyang upuan. Ang mukha ay namumula sa galit. Anong ibig sabihin nito, Danilo? Binayaran kita ng 1,000,000 para sa bahay na ito. Nasaan ang titulo? Dahan-dahang kinuha ni Clarissa mula sa kanyang pulang envelope ang isang dokumentong may gintong selyo. Itinaas niya ito ng mataas upang makita ng lahat, lalo na ni Danilo na tila nakakita ng multo. Hindi mo pwedeng ibenta ang bahay na hindi sa'yo, Danilo. Ang boses ni Clarissa ay kasing lamig ng bakal.
Ito ang orihinal na Transfer Certificate of Title. Ang tanging pangalang nakasulat dito bilang may-ari ay Clarissa Santos. 1 taon bago mamatay ang ama mo, alam na niya ang gagawin mong ito, kaya ibinigay niya sa akin ang buong karapatan sa lupang kinatatayuan mo ngayon. Nanlambot ang mga tuhod ni Danilo, napasandal siya sa podium habang ang pawis ay tuloy-tuloy na umaagos sa kanyang mukha. Si Stella naman ay unti-unting umaatras, sinusubukang magtago sa dilim, ngunit ang mga mata ng bawat tao sa silid ay tila mga sulo na tumutunog sa kanyang bawat galaw. "Magnanakaw ka!" Sigaw ng isa sa mga kamag-anak ni Danilo na dati ay kumakampi sa kanya. "Pati pera ng sarili mong anak, kinuha mo para sa babaeng yan." Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Clarissa ang folder ng diborsyo na kanina ay pinirmahan niya. Sa harap ng lahat, kumuha siya ng isang makapal na panulat at mabilis na isinulat ang kanyang huling pirma, ang huling pako sa kanilang relasyon. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang nilukot ang papel at isinampal ito sa dibdib ni Danilo. "Tapos na tayo, Danilo. Ang utang mo ay utang mo. Ang kahihiyan mo ay kahihiyan mo. At ang bahay na ito, bukas na bukas din, sisiguraduhin kong wala ng bakas ng iyong pangalan sa bawat sulok nito." Wika ni Clarissa. Ang bawat salita ay may dalang pinalidad na tila isang hatol mula sa langit. Biglang bumukas ang pinto ng bulwagan at pumasok ang ilang mga lalaking nakauniporme, mga tauhan ng sheriff at ang mga maniningil ng utang ni Danilo na kanina pa naghihintay sa labas. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mga sapatos sa tiles ay tila hudyat ng katapusan. Si Mr. Perez ay nagsimulang sumigaw ng demanda, habang ang mga maniningil ay nagsimulang ilista ang mga kagamitang kukunin mula kay Danilo. Si Stella ay nagpumilit na tumakas, bit-bit ang kanyang mamahaling bag, ngunit hinarangan siya ni Clarissa. "Huwag kang magmadali, Stella. Ang alahas na suot mo, galing yan sa perang dapat ay pampaaral ng anak ko. Ibigay mo yan sa akin. O hayaan mong ang pulis ang kumuha niyan sa harap ng lahat." Nanginginig na hinubad ni Stella ang kwintas. Ang kanyang mukha ay puno ng hiyang, hindi niya kailanman inasahan. Sa gitna ng nagkakagulong sulyap, tumayo si Clarissa ng may dangal. Ang bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng 10 taon ay tila naging diamante ng kanyang tagumpay. Wala ng Danilo, wala ng Stella, at wala ng takot. Ang masayang tugtugan ng orasan sa pader ay tila naging isang malungkot na martsa habang ang dating marangyang bulwagan ay napuno ng tensyon at kahihiyan. Ang bawat panauhin na kanina ay humahawak ng baso ng wine ay ngayon ay nakatayo sa gilid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri habang pinapanood ang unti-unting pagbagsak ng isang lalaking akala nila ay huwara ng tagumpay. Ang malakas na tinig ni Ginoong Perez ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pagbabanta at galit. "Estafa ang ginawa mo, Danilo. Ginamit mo ang peking titulo para makuha ang pera ko. Sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo bago sumikat ang araw." Ang tunog ng kanyang mga kamao na humahampas sa mesa ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Danilo. Sa gitna ng kaguluhan, si Stella ay mabilis na naglakad patungo sa pintuan. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mamahaling clutch bag. Ang tunog ng kanyang mga takong na humahampas sa sahig ay tila isang mabilis na pagtakas ng isang magnanakaw sa dilim. Ngunit bago pa man siya makalapit sa exit, hinarangan siya ni Clarissa. Ang pulang gown ni Clarissa ay tila nagniningning sa ilalim ng mga chandelier, isang babala na walang sino man ang makakaalis nang hindi nagbabayad. "Huwag kang magmadali, Stella." Ang boses ni Clarissa ay kalmado, ngunit may talas na tila lamang na humihiwa sa bawat pagkakataon. "Ang mga hiyas na suot mo, ang gown na yan, lahat iyan ay binili gamit ang perang dapat ay para sa kinabukasan ng anak ko. Hubarin mo ang lahat ng yan bago ka lumabas sa pintong ito." "Wala kang karapatan. Regalo ito sa akin ni Danilo." Sigaw ni Stella.
Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot at kahihiyan nang mapansin niyang ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Ang mga bulungan ng linta at kabit ay tila mga palasong tumutusok sa kanyang pagkatao. Lumapit ang mga tauhan ng pulisya na kanina pa tinawag ni Attorney Mateo. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay tila hudyat ng katapusan. Ma'am, kailangan naming makuha ang mga alahas bilang ebidensya ng malversasyon ng pondo. Wika ng isang opisyal, nanginginig na hinubad ni Stella ang bawat hiyas, ang bawat piraso ay tila isang bahagi ng kanyang dignidad na tuluyan ng nawala. Lumingon si Clarissa kay Danilo na ngayon ay nakaluhod na sa gitna ng sulyap. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang tuksido ay puno ng pawis. Ang lalaking dati ay tinitingala niya ay tila naging isang maliit na uod sa kanyang paningin. Sabi mo ay pabigat ako, Danilo. Ngayon, tignan mo ang sarili mo. Ikaw ang naging pabigat sa pamilyang ito. Ikaw ang naging anay na sumira sa pundasyon ng ating tahanan. Clarissa, parang awa mo na. Tulungan mo ako. Babayaran ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang akong ipakulong. Pagsusumamo ni Danilo, ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa laylayan ng gown ni Clarissa. Ang bawat hikbi niya ay tila isang desperadong awit ng isang taong huli na ang lahat. Hindi siya tinignan ni Clarissa. Sa halip, hinarap niya ang lahat ng mga panauhin. Salamat sa inyong pagdalo sa gabi ng aking anibersaryo. Ang selebrasyon ay tapos na. Maaari na kayong lumabas. At ikaw, Danilo, kasama ang iyong katuwang. Meron lamang kayong 10 minuto upang kunin ang inyong mga personal na gamit at lumayas sa bahay na ito. Hindi nyo na muling dudungisan ang tahanang ito ng inyong presensya. Ang bawat hakbang ni Danilo at Stella, palabas ng pintuan ay sinundan ng mga matatalim na tingin ng mga maniningil ng utang na naghihintay sa labas. Ang tunog ng pagsasara ng malaking pintong kahoy ay tila isang pinal na hatol. Ang katahimikan ay muling bumalik sa loob ng mansyon, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang puno ng kapayapaan at kalayaan. Naiwan si Clarissa sa gitna ng sulyap, mag-isa, ngunit hindi nakesa. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa malaking salamin at nakita niya ang isang babaeng muling nabuhay. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hinaluan ng isang matamis na ngiti. Ang kanyang laban ay tapos na at ang kanyang tagumpay ay ganap na. Naglakad siya patungo sa kwarto ni Lola Carmen. Ang tunog ng kanyang marahang yabag ay tila isang duyan sa gabi. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang tunog ng makina na dati ay maingay ay tila humihina na. At ang bawat hininga ng matanda ay tila isang munting kandilang malapit ng mamatay. Isang buwan ang mabilis na lumipas mula ng gabi ng anibersaryo na tuluyang nagpabago sa kapalaran ng pamilya Santos. Ang mansyong dati ay puno ng madidilim na bulong at pagkukunwari ay ngayon ay nababalot na ng halimuyak ng mga sariwang sampagwita at ang amoy ng bagong lundag na tela. Ginawa ni Clarissa ang malawak na sala bilang isang munting siyong toy trang, isang tiyanggian ng mga disenyong gawa ng kanyang sariling mga kamay. Ang tuloy-tuloy at banayad na ugong ng makina ay tila isang kanta ng kapayapaan sa gitna ng hapong iyon. Habang maingat na pinuputol ni Clarissa ang isang asul na seda, narinig niya ang kalansing ng gate sa labas. Dahan-dahan siyang tumayo at sumulyap sa bintana. Ang kanyang puso, na dati ay mabilis na tumitibok sa takot, ay nanatiling kalmado nang makita ang lalaking nakatayo sa labas. Si Danilo ay hindi na ang mapagmataas na lalaking nakasuot ng tuksido. Ang kanyang mga damit ay luma at may mantsa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng pagod. Pagkatapos siyang iwanan ni Stella nang maubos ang kanyang huling sentimo, at matapos siyang sampahan ng demanda ni Ginoong Perez, si Danilo ay naging isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Dahan-dahang lumabas si Clarissa
at huminto sa tapat ng rehas na gate. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa semento ay tila isang serye ng mga hakbang patungo sa huling pagsasara ng pinto ng nakaraan. Clarissa, parang awa mo na. Ang boses ni Danilo ay paos. Tila isang tuyong dahon na hinahangin sa kalsada. Wala na akong matuluyan. Niloko ako ni Stella. Kinuha niya ang lahat, kahit para na lang kay Maya. Hayaan mo akong bumalik. Ako pa rin naman ang tatay niya. 'Di ba? Tinitigan siya ni Clarissa ng matagal. Wala siyang nakitang puot, kundi isang malalim na awa para sa isang taong winasak ang sariling buhay dahil sa kasakiman. Ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa dugo, Danilo. Ito ay nasusukat sa proteksyon at pagmamahal na hinding-hindi mo na ibigay sa amin. Pumasok si Clarissa sa loob at bumalik na may dalang isang lalagyan ng pagkain. Inabot niya ito sa pagitan ng mga rehas ng gate. Ito ang huling utang na loob na ibibigay ko sa iyo bilang taong naging bahagi ng buhay ko. Galyang adobo yan, ang paborito mo noong wala pa tayong pera at masaya pa tayo. Nanginginig na tinanggap ni Danilo ang pagkain. Ang bawat subo niya ay hinaluan ng mga luhang mantsat na pumapatak sa kanin. Mga luhang dala ng huling pagsisisi na wala ng puwang sa puso ng babaeng nasa harap niya. Pinatawad na kita, Danilo. Ang boses ni Clarissa ay malumanay, ngunit may pinalidad na tila isang hatol ng langit. Pinatawad na kita dahil ayokong dalhin ang bigat ng galit sa puso ko. Pero hindi ibig sabihin niyon ay kailangan kita. Ang pamilyang sinira mo ay matagal na ring natutong mabuhay nang wala ka. Eksaktong dumating ang sasakyan ni Attorney Mateo. Lumabas ang abogado. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at proteksyon. Hindi siya lumapit ng agresibo. Sapat na ang kanyang presensya sa tabi ni Clarissa upang malaman ni Danilo na ang kanyang panahon sa buhay ng mag-ina ay tuluyan ng natapos. Clarissa, kumusta ang lagay ni Lola Carmen? Tanong ni Mateo nang may tunay na malasakit sa kanyang tinig. Ang bawat salita niya ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa seguridad ni Clarissa. Maayos naman siya, Mateo. Salamat sa pagbisita. Tugon ni Clarissa nang may isang maliit at tapat na ngiti. Ang pagtawag niya sa unang pangalan ng abogado ay tila isang munting hudyat ng isang bagong pagkakaibigang puno ng respeto at katapatan. Tumingin si Danilo sa dalawa. Sa pagitan ng mga rehas ng gate, nakita niya ang isang mundong hindi na siya kabilang, isang mundong puno ng liwanag, dangal, at tunay na pagmamahal. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palayo. Ang kanyang bawat yabag ay tila isang paglaho sa dilim ng kanyang sariling mga pagkakamali. Bumalik si Clarissa sa loob ng bahay. Sinalubong siya ng yakap ng kanyang anak na si Maya. Ang tunog ng tawanan ng bata ay tila isang musika na nagpapalimot sa lahat ng pait. Sa loob ng silid, ang tunog ng hangin na humahampas sa mga kurtina ay tila isang bulong ng pasasalamat mula kay Don Roberto. Ang bawat paggalaw ng mga kamay ng orasan sa dingding ay tila isang mahinang paalala ng bawat segundong lumilipas patungo sa isang hindi maiiwasang pagtatapos. Sa loob ng silid ni Lola Carmen, ang hangin ay mabigat sa amoy ng eucalyptus at ang malamyos na usok ng isang puting kandilang nakasindi sa tabi ng kama. Nakaupo si Clarissa sa gilid ng higaan. Mahigpit na hawak ang kulubot at tila papel na balat ng kanyang biyenan. Ang bawat mahinang paghinga ng matanda ay tila isang munting alon na dahan-dahang humuhupa sa dalampasigan ng buhay. Biglang dumilat si Lola Carmen. Ang kanyang mga mata ay malinaw at tila bumalik ang dating kislap ng kaisipan. Tumingin siya kay Clarissa nang may isang matamis at mapayapang ngiti. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tinig ng matanda ay tila isang mahinang bulong ng hangin sa mga dahon. Matapang. Ang anak ko, tao-tao na sabi ni Lola Carmen. Ang bawat salita ay may dalang pagpapala. Salamat, Clarissa, sa pag-aalaga, sa paglaban. Maaari na akong
Magpahinga ng panatag dahil alam kong ligtas na kayo ni Maya. Huwag mong kakalimutan na ang tunay na tahanan ay ang pagmamahal na itinanim mo. Dahan-dahang ipinikit ni Lola Carmen ang kanyang mga mata. Ang kanyang huling hininga ay isang mahabang buntong hininga ng kalayaan at kapayapaan. Ang katahimikan na sumunod ay hindi nakakatakot. Ito ay isang katahimikang puno ng paggalang at pasasalamat. Walang hagulgol na narinig mula kay Clarissa. Tanging ang tahimik na pagdaloy ng mga luha habang dahan-dahan niyang inilalapat ang kanyang labi sa noo ng matandang itinuring niyang tunay na ina. Ang libing ni Lola Carmen ay payak ngunit puno ng dangal. Ang bawat puting bulaklak na inialay ay tila isang simbolo ng isang buhay na matagumpay na natapos. Sa kabilang dulo ng sementeryo, sa likod ng isang malaking puno ng akasya, nakatayo ang isang lalaking may maruming damit at nakayukong ulo. Si Danilo, hindi siya nangahas na lumapit. Sapat na ang makita ang kanyang ina na inihahatid sa huling hantungan ng babaeng kanyang minaliit. Ang bawat tunog ng lupang ibinubuhos sa kabaong ay tila bawat pagkakataong sinayang niya para sa isang pamilyang hindi na kailanman magiging sa kanya. Ilang linggo matapos ang pagluluksa, ang mansyon ng mga Santos ay muling nabuhay sa isang bagong anyo. Ang dating madilim na sala ay ngayon ay maliwanag at puno ng mga makukulay na tela at disenyo. Isang bagong karatula ang nakasabit sa labas ng kanilang gate, ang mga letra ay ginto at kasing kinang ng kinabukasan. Pamana ni Carmen, disenyong Clarissa. Nakatayo si Clarissa sa harap ng kanyang atelier, pinapanood ang bawat detalye ng kanyang bagong simula. Ang tunog ng mga makina sa loob ay tila isang maayos na orkestra ng tagumpay. Sa tabi niya, lumitaw si Attorney Mateo. May dalang isang maliit na buke ng mga paboritong bulaklak ni Clarissa. Ang bawat kilos ng lalaki ay puno ng paggalang, walang pagmamadali. Tanging ang pangako ng isang pagkakaibigang maaaring lumago sa isang bagay na mas malalim sa tamang panahon. Bagay na bagay ang pangalan Clarissa, wika ni Mateo habang nakatingin sa karatula. Ang kanyang boses ay may dalang init na tila sikat ng araw sa umaga. Sigurado akong nakangiti ang iyong biyenan at ang iyong ama-amahan mula sa kabilang buhay. Ngumiti si Clarissa, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat, Mateo. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy ng dangal na itinuro nila sa akin. Ang bawat tahi ay para sa kanila at para sa kinabukasan ni Maya. Mula sa loob ng bahay narinig ang masayang tawanan ni Maya habang nakikipaglaro sa kanilang bagong tuta. Ang tunog ng bawat hakbang ng bata sa makinis na sahig ay tila isang himig ng bagong pag-asa. Ang bawat sugat ng nakaraan ay dahan-dahan nang naghihilom, hindi man tuluyang mawawala ang peklat, ngunit ang bawat marka ay nagsisilbing patunay ng kanyang katatagan. Habang papalubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel na ningning sa buong paligid, naupo si Clarissa at Mateo sa balkonahe, hawak ang mga baso ng mainit na tsaa. Ang bawat sulyap nila sa isa't isa ay puno ng pag-unawa at kapayapaan. Wala nang mga lihim. Wala nang mga banta. Ang gabi ay darating, ngunit alam ni Clarissa na ang bawat bukang liwayway ay magdadala ng panibagong pagkakataon upang magmahal ng walang takot at mabuhay ng may tunay na kalayaan. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula ng gabi ng huling paghuhukom sa mansyon ng mga Santos. Ang bawat sulok ng bahay na dating saksi sa mga hikbi at lihim na sakit ay isa ng ngayong tunay na santuwaryo ng liwanag, halimuyak ng mga sariwang bulaklak at pag-asa. Ang pamana ni Carmen ay hindi lamang naging isang matagumpay na atelier, kundi naging simbolo ng pagbangon ng bawat babaeng minsang inapi ng tadhana. Ang bawat silid ay puno na ng masiglang ugong ng mga makina at ang masayang tawanan ng mga manggagawang tinulungan ni Clarissa na mahanap ang kanilang sariling lakas at dangal. Si Maya ay lumalaking isang matalino, matapang at masayahing bata, malayo sa anino ng takot
na minsang bumalot sa kanyang kamusmusan. Ang bawat pagtakbo niya sa malawak na hardin ay sinasabayan ng masiglang paghabol ng kanilang aso at ang tunog ng kanyang katuwaan ay tila isang himig na tuluyan nang nagpapatahimik sa anumang bakas ng madilim na nakaraan. Si Mateo ay nananatiling matatag na haligi sa buhay ni Clarissa, isang kaibigan, isang tagapagtanggol, at dahan-dahang nagiging katuwang sa bawat pangarap. Ang bawat sulyap nito at ang banayad na dampi ng kanyang kamay ay laging puno ng respeto, isang klase ng pag-ibig na hindi kailanman ng angkin, kundi laging nagbibigay ng puwang upang siya ay lumago. Nabalitaan ni Clarissa ang huling kinahinatnan ni Danilo. Nagtatrabaho ito bilang isang kargador sa malayo at maingay na pantalan. Ang katawan ay bugbog ng hirap at ang mukha ay maagang tinandaan ng malalim na linya ng pagsisisi at dusa. Minsan silang nagtagpo ang mga mata sa malayo nang minsang mapadpad si Clarissa sa lugar na yon. Ngunit sa halip na galit o puot, tanging isang malalim na kapayapaan ang naramdaman ni Clarissa sa kanyang dibdib. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi ibinigay para sa kapakanan ni Danilo, kundi para sa kanyang sariling kaluluwa, upang tuluyan ng maputol ang huling tanikala ng pait na gumagapos sa kanya. Ang paghihiganti ay hindi kailanman naging sapat na kabayaran. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang masaya, malaya, at buo ang iyong sarili sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay rosas at lila sa abot-tanaw, habang nakatayo si Clarissa sa balkonahe, naramdaman niya ang banayad na paghawak ni Mateo sa kanyang balikat. Ang init ng palad nito ay tila isang tahimik na pangako ng isang bagong bukas na puno ng katapatan. Lumingon si Clarissa sa kanyang refleksyon sa malinis na bintana at nakita niya ang isang babaeng hindi na kailangang magtago sa dilim o magmakaawa para sa pag-ibig. Ang tunay na tahanan ay hindi ang mga pader na gawa sa semento at bato, kundi ang katatagan ng sariling puso at ang pagmamahal na marunong magpahalaga sa sariling dangal bago ang sa iba. Isinandal ni Clarissa ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo habang pinapanood ang huling sinag ng araw na dahan-dahang naglalaho. Upang magbigay daan sa mga bituin, ang bawat pintig ng kanyang puso ay payapa, tila isang awit ng pasasalamat para sa bawat sugat na naging diamante ng kanyang pagkatao. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa isang masakit na pagtataksil, kundi tunay na nagsimula sa kanyang muling pagsilang bilang isang reyna ng sarili niyang kapalaran.